Chill Minds at hi muna sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Magandang araw. Thank you. And thank you so much kasi talagang kahit sa replay, kasama pa rin Sabi, natin no? sila. Ibang klase. Oo nga eh. Kaya nga Talagang may yung TV plug namin, nakalagay doon, kakampi mo ang batas kung alam mo ang batas. Kaya maganda ito. Importante yan talaga. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Mahirap maging tawag dito, ignorante. Oo, Ignorante. Okay. Ito na ang ating HQ. Ayan. Hashtag Ito na ang HQ. Hashtag HQOTD OTD. natin. Ito na. Ano ba ang pagkakaiba ng annulment at divorce? Ano-ano ba ang mga dahilan na humaharang sa pagtanggap ng divorce sa bansa? Mayroon bang maaaring positibong epekto ang divorce sa mag-asawa? Maaari pa bang maibalik ang naputol na pagsasama, both annulment at divorce? Wala, may tugtog tayo. Muling Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ako, interesado lang ako dun sa yung sinabi ni Vian kanina. Meron bang humaharang sa pagtanggap ng divorce sa bansa? Divorce, Actually, ang tanong dyan, Pero may nag-pass na niya, no? May Yes. nag-pass ngayon. Meron. Oh, may nag-pass. Parang binuhay ulit. Yes. may experience ba ang Pilipinas sa divorce? Bakit hinaharang ngayon? Dati may divorce ba? Nung panahon ng Kastila, nung panahon ng Hapon, may divorce ba? Okay. Nung panahon ng Kastila, before 1917, okay, walang divorce. Ang tawag doon, relative divorce. Actually, Relative. dalawang Relative klase ang divorce. divorce. May tinatawag na absolute divorce, may tinatawag na relative divorce. Yung relative divorce, ni-recognize lang ng batas na hiwalay na kayo. It means, hiwalay lang kayo sa kama, bed and board, but you are still married. Yun ang Parang tinatawag. married. legal Ibig sabihin, separation. legal separation. Parang legal separation. Legal separation is actually divorce. Ginawa lang legal separation, yung pangalan pinalitan kasi daming nagreklamong mga women's group. Okay? But actually, legal separation is divorce, but it is relative divorce. Relative. Yun ang panahon before 1917. After 1917, this is actually siete partidas. This is the old law. Siete partidas. May divorce ng Philippines. But dalawang grounds lang. Adultery or concubinage. Dalawa lang. It means yung pangangaliwa, Yes. yun lang ang grounds. Other than that, wala na. Wala na. Nung after 1917, then dumating yung mga Hapon dito sa Pilipinas. In-extend yung grounds. 1940s. 1940s. In-extend yung ground, naging 10. Kasama doon yung verbal abuse, yung pangangaliwa, kasama doon yung physical, verbal abuse din. Emotional. Parang gano'n. So, 10 yun. Kasama yung attempt to kill or attempt the life of your spouse or abandonment more than 1 year. Yung financial abuse, wala. Wala Wala pa gano'n. nun. So, yun ang panahon ng mga Hapon. Mga Hapon. Then, pagkatapos doon, dumating yung Civil Code ng Pilipinas 1950. Relative divorce naman. After that, yung Family Code, relative divorce naman. So, it means kung may humaharang, actually, bakit may humaharang na may experience na tayo sa divorce? Okay? Kung tanungin natin, handa na ba ang Pilipinas? Bakit hindi? Handa nga nung 1940s, handa nga 1917, bakit ngayon hindi? Di ba? So it means may divorce ng Philippines, may experience na tayo sa divorce. That was in 1917, panahon pa ng mga lola natin. Or lola ng lola pa natin. 1917, puro patay na si Rizal doon, di ba? Oo, Pero patay na siya. mga 1917. So kung kaya ng Pilipinas noong 1917, how much more? 2016. It means after 100 years. Oo nga, no? Di ba? Hindi kaya attorney nung magkaiba lang talaga yung panahon. Kasi nung 1917, parang yung paglaban tungkol sa karapatan at saka yung opinion mo, parang takot pa yung mga Less, Pilipino. hindi katulad ngayon. Oo, hindi katulad ngayon. In the world, in time of social media, lahat ay nagbibigay ng Lahat, opinion. oo. Lahat ay nagbibigay ng kuro-kuro. Yes. Parang napakahirap na ilabas ang isang subject ngayon sa napakaraming nag-uuntugang mga opinion. Oo. At lahat ito ngayon, sa feeling ko lang, ngayon ang lahat ay may boses. Parang noon kasi sila lang ang nagkakaintindihan. Kasi hindi naman ganun karami Kung sino tao. lang yung gumagawa ng batas, sila lang yung Oo. nag-uutugan ng walang nila, exact ideas. representation nung damdamin ng mga Correct. Pilipino. Lalo na mga babae noon, ha? Oo, kasi Yung mga wala panahon naman na talagang yun. telepono, wala pa namang TV, Hindi, kasi wala pa namang... modern na tayo ngayon eh. Kung modern na tayo ngayon, bakit pinagbawal ang absolute divorce? Bakit relative divorce lang? Okay? But ang tanong dyan, may divorce bang Philippines? Anong pagkakaiba ng divorce at saka annulment? Annulment. Yun ang common eh. Same ang effect nun. Magiging single ka, you have now the capacity to remarry in case of annulment
and in case of divorce. Ang pagkakaiba lang, in annulment, yung grounds present on the day of the celebration of marriage. Whereas pag divorce, present yon after the celebration of marriage. For example, infidelity. Yung pangangaliwa, after the celebration of marriage yun. Pagiging addict mo, after the celebration of marriage, yung may STD ka, after the celebration of marriage. Attempt to kill or abandonment more than 1 year. That is after the celebration of marriage. So yun ang pagkakaiba ng annulment at saka divorce. But ang tanong dyan, kung hindi natin baguhin yung batas, may divorce bang Pilipinas? Sa ngayon, meron. Yun ang tinatawag na legal separation. Pinalitan niya lang pangalan para at least maganda pakinggan kasi pag divorce, sakit pakinggan sa tinga ng mga konserbatibo mga tao. Okay? Pero sa ibang nasyon ba ang tawag nila divorce? Divorce, pero doon sa divorce sa ibang nasyon, pwede kang mag-remarry. Yes. Kasi absolute divorce sila. Absolute. Sa atin, relative lang. divorce. Relative divorce in so far as non-Muslim. Pero pag Muslim, may tinatawag tayong absolute divorce. Yun ang pagkakaiba. Di ba? May divorce ang Pilipinas yun sa mga Muslim brothers and sisters natin. Okay? But with respect to non-Muslim, relative divorce lang. Ibig sabihin, attorney, they have a separate separate law regarding that? Yes. Ang mga So, Muslims? kung pinagbigyan yung mga Muslim brothers and sisters natin, why not the non-Muslims? Di ba? Another kind of divorce, yung tinatawag na mixed marriage. Ano ba yung mixed marriage? You're a Filipino, nagpakasal ka ng isang Hapon, nagpakasal ka ng isang American. Then yung American, naghiwalay kayo, nag-file ng divorce sa US, granted yung divorce. Then mag-file ka din dito sa Pilipinas ng petition for recognition of foreign divorce. Hindi automatic. This is unfair. Doon sa US, yung asawa mo, Pwede na siya magpakasal pwede sa na iba? magpakasal. Then yung Pilipino dito, kailangan pa mag-file ng petition for recognition of foreign divorce. So yun ang parang nakakaiba. I don't know if it is practical. I don't know if it is fair. But kung tingnan mo talaga ang situation, if you open your eyes, it is unfair. Unfair sa mga Pilipino. Then unfair, bakit pinagbigyan natin yung mga Muslim brothers and sisters natin, then yung mga non-Muslim hindi pinagbigyan? Oh, di ba? So, ang tanong, handa ba tayo sa divorce? Why not? Handa nga yung mga brothers and Muslim natin, bakit yung mga non-Muslim hindi handa? So yun ang practical, yung pinag-usapan natin, yung reasonableness and fairness ng batas ng divorce. Wala bang point doon ng religious custom? Yung religious custom, that's why pinagbigyan yung mga Muslim natin, panahon ni Marcos, na may divorce. Because of religious culture, custom, gano'n. But kung religious culture pinag-uusapan natin, yung Pilipinas, meron na 1917 pa. Yes, and under Spanish era pa yata tayo mga panahon na yun. 1917. Imagine, They are Catholic. From 1917 to 1950, ilang taon yan? May divorce ng Philippines. 33 years. 17 to 1950. 50. Mga ganon. So, during that time, 1917 to 1950, ang Pilipinas may divorce. Bakit after 1950, wala nang divorce ang Pilipinas? Pero, pinagbigyan ang mga Muslim brothers natin noong 1970 or 1980 ni President Marcos. Then, sa 1988 naman, sa Family Code ng Pilipinas, may divorce ang Pilipinas but kailangan mixed marriage pa. That kailangan hindi automatic dito sa Pilipinas. Yung asawa mong Hapon, may iba ng babae doon kasi nag-divorce doon, ikaw hindi ka pa automatic dito. Hindi ka pa automatic single dito, hindi ka pa automatic na divorce. Kailangan ka pa rin mag-file ng petition dito sa Pilipinas, petition of recognition of foreign divorce. With that, attorney, after nun, mag-grant ba yon yung divorce pa rin? Ang tagal. Mahaba pa rin? Mahabang usapan yun. proseso pa rin. Kailangan mo pa mag-present ng first, yung batas ng Hapon. Paano natin i-present yun? Hapon yun. Paano? Hirap na i-translate yan. I-translate mo pa. After the translation, authenticate mo pa doon sa Department of Foreign Affairs. Kailangan mo pa ng isang expert doon. Then pag aside doon, yung batas, yung certificate of divorce, Japanese yun, i-translate mo pa yun. So ang haba lang we're talking here of a Japanese law which kailangan natin i-prove na may existing na batas na yan. So, anong magiging kung divorce ka na nung Hapon mong asawa or Amerikano mong asawa at hindi pa nire-recognize Dito sa Pilipinas? na i-file mo na, ano ngayon ang habol mo?
Yun ka. Kung divorce na yung sa ibang bansa, Like for the separation of your properties. So, ano na lang ano ang basic reason ng Philippine law bakit hindi hindi mahabol, di ba? Hindi mahabol. Ano ngayon ang karapatan na inaalagaan doon sa hindi pa nadi-divorce na nandito sa Pilipinas? Yun eh. There's no nonsense nga eh. Wala nga eh. Kasi yung asawa mo, may iba ng asawa. Then ikaw dito, you are still married to him. Nga. Di ba kasi hindi automatic, kailangan mo pa mag-file ng petition dito sa Pilipinas, petition for recognition of foreign divorce. And it will take 1, 2 years, 3 years. Ganun din sa annulment. Samantalang yung asawa mo sa kabilang ibayo, nag-asawa na. May anak ng 3 may taon. anak pa. Ito pa, masakit. Nag-divorce ulit. Oh, ayan, isa pa yan. Nag-divorce ulit Another na naman. asawa niya from their land, from their country. Nakatatlong divorce na siya, ikaw hindi ka pa makamove on. Oo, at ang masakit din dyan, dahil hindi pa kayo totally divorced, yung parang yung umiyak properties nyo, ginagamit din niya, di ba? Sa ibang bansa, based on my experience, kasi I read the law and yung mga kasama, makilala ko doon, kung magpakasal ka ngayong umaga, in the afternoon, pwede ka na mag-divorce. Granted agad. Automatic. Few minutes, granted na. Parang yung kila Britney Spears. Oh, ganun. Naalala Sa ko. Pilipinas. Seconds, Okay. parang hours lang yata, or Yan. seconds lang. Example sa Japan. Oo. Divorce ka na ng hapon doon. 20 seconds, permahan, tapos, granted agad. Granted na. Dito sa Pilipinas, ilang taon? Naku. 2 years? 3 years? Yeah. So, where is the practicality? Where is the fairness? Ang gastos. So, yun, kailangan i-review yun ng ating bagong kongreso. Kawawa. Parang kawawa. Parang hindi ko mag-gets yung logic. So, I think kawawa yung mga Pilipino. For example, ikaw, isang Pilipina, walang trabaho, jobless. Paano mo mag-file ka ng petition for recognition of foreign divorce? Oo. Magkano ang gastos mo doon? Okay? Wala namang libreng ganoon. Correct. Yung PAO, may PAO nga, pero focus naman sila sa criminal cases. Oo, sa dami din ng mga kasong hinahawakan nila. Ganoon. So, where's fairness? Yung Japanese, nag-enjoy na sa buhay niya, pang-apat na divorce na, ikaw dito, you're still waiting, and you're not yet, hindi ka pa pwedeng magpakasal uli because you are still married. Actually, yun yung most Diba? of the reasons kung bakit parang gusto nilang i-push yung divorce ng mga Pilipinong dumadaan sa problemang ganyan. Kasi nga, emotionally drained na sila, financially drained na sila, tapos hanggang ngayon hindi pa nag-grant na maghiwalay sila ng asawa Ito niya. example natin. Diba? Si Bien, may asawang hapon. Divorce ka na. Pwede ka na bang magpakasal dito sa boyfriend mong Pilipino? Hindi. Hindi pa, correct. Hindi. Ano ba yan? Kasi you're still married under the Japanese law and under the Philippine law. Kailangan mo pa kumuha ng divorce doon sa Japan, tapos Petition. ipa-recognize mo pa dito sa Pilipinas bago ka magpakasal sa Pilipino mong asawa. Parang Kalungkot bigla. anong Walang logic nga eh. Kasi 'di ba ang sabi ng Philippine law is ano yan to preserve the sanctity of the marriage. Yes. So anong pinipreserve mo kung nag-divorce na doon sa ibang bansa. At ano ang inaalagaan mo? Inaalagaan mo na parang pwede pang maghabol ang Pilipina or ang Pilipino sa nag-divorce na asawa doon sa ibang bansa. Well, Ano ngayon ang inaalagaan mo? Ang inaalagaan mo, hindi ang Pilipino, kundi ang inaalagaan mo yung nasa labas ng bansa. Na nag-enjoy na sa Na pangalawang asawa nag-enjoy. niya, pangatlong asawa niya. Parang ano ba nagpangatlo, yan? pang-lima, pang-anim, tapos ikaw dito, hindi ba makamove on? Hindi ka maka-move on. Kawawa nga yung mga Pilipina. At yung mga anak din nila, nakasama naman din yes. nila dito sa Pilipinas. Yan ang mahirap. Tapos pwede pang i-apila yun, di ba? Iapila pa, yung OSG, nakikialam mo. Naku, hindi nyo kailangan yan. Baka pwede nyo papag-usapan. Yung government, yung ganyan. fiscal, nanggugulo pa. Di ba? Yung gulo naman, alam mo naman ang gusto nila, yung gulo, para may pampadulas. Yun naman. Oo, tama. So, pasok doon ang corruption. Pasok ang corruption because yung batas natin mahigpit. So, kailangan natin na konting padulas para mas konting may movement konti. Di ba? Kasi, kawawa. Imagine mo, anong feeling mo? You're a Filipina, yung asawa mo, nakita mo sa Facebook, divorced na, happy na siya sa pangalawang asawa niya, pangatlong asawa niya, may anak na sila. Ikaw, anong feeling mo kung ikaw, nandito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng magpakasal sa boyfriend mo kasi kasal ka pa under Philippine law and under Japanese law. Sandali lang. Yes.
Sinaktan mo. Ayan yun eh, sinaksak mong puso. Lagyan. So pagka ganon, dito sa Pilipinas, naniniwala ang batas, sa batas, may asawa ka pa. May asawa ka pa. May asawa ka pa. Okay. Kung ikaw ay nahuli, nakasama mo ang iba. boyfriend mo, Ayan, naku po. tapos nalaman ng asawa mo na medyo may pagkatuso, pupunta ngayon sa Pilipinas yan, at naniniwala ang batas natin sa Pilipinas na mag-asawa pa Mag-asawa tayo, pa rin sila. i-demanda pa kita. Yes. Ano lang? Adultery. There is a possibility. Adultery. Yan. Di ba? Nakalungkot naman. Yun nga, kaya nga Because parang you are still emotionally married. drained. You are still married. You're still married with me. Then yung defense ng Pilipina, divorce na kami. Yung mga Japanese something, hindi yan in-recognize ng batas ng Pilipinas. Ouch. Because that is still, you have to prove it as a matter of fact. So, kailangan mo pang ipatranslate yan, i-present. So, ang daming proseso. Hindi yan automatic na, kasi kailangan ng Pilipinas authenticity. Kung totoo ba yung nakalagay dyan. So, kahit na yung asawa mo, naka-divorce na siya, pwedeng baliktarin. Pwedeng baliktarin. So, kawawa ang Pilipina dito sa Pilipinas with respect to that foreign divorce na yan. So, we need to review. Sa bagong administration natin ngayon, it is my humble suggestion na kailangan i-review yung foreign divorce na yan at saka yung mixed marriage. Naku. Teka muna, attorney. Naisip ko lang. Di ba pag nagpakasal ka sa... Hindi ba pag nagpakasal yung... ito sa pelikula to. Di ba pag nagpakasal yung foreigner sa asawa niya na Pilipino or Pilipina, hindi ba automatic nagiging Pilipino yung... Hindi. Iba yung citizenship, iba yung marriage. So it means, for example, Filipina ka, nagpakasal ka sa isang foreigner. Yung citizenship kasi, depende yan sa batas ng kanilang country. Okay. Depende yan sa batas nila. Okay. So, depende pa rin. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang citizenship. Oh, yes. So may choice sila whether or not mag-Filipino citizen na sila or hindi. Oh, yes. So, hindi automatic. Hindi automatic So, it's still, pala yun. you have to apply first for citizenship. Tapos yung mga ganitong kaso, attorney, meron pa rin lumalapit sa'yo. No? Yes, may ganito. mga ganyan. Then, ilang taon na silang hiwalay, 10 taon ng divorce sila sa isang Hapon. Tapos, may nakita na silang isang boyfriend na gusto naman mag-move on. Tapos pwede silang i-demanda, no? Ano? Dahil sa paniniwala ng batas ng Pilipinas, may asawa na Asawa pa rin sila. In fairness, yung Japanese naman, hindi na nag-file ng Pero, he adultery. can do it. But there's a possibility. Oo, Because adultery... Kasi nandun pa rin yung ano, Because yung the crime of marriage adultery is there. Oo, tama. Because, for example, Gaya? ang depensa mo, divorce na kami. Anong proof mo? Divorce kayo? Itong Japanese document? Itong Japanese document, you have to prove it that it is authentic. So, ang haba pa ng proseso. Of course, in the long run, if you have money, kailangan talaga ng expenses for this eh. So, if you have money and you have a good lawyer, pwede mo i-prove yan. What if you're not? You have no lawyer? Wala kang pang expense for that. Paano yan? O, sabihin mo, sa bukid ka lang nakatira. Yan. So, we are talking... Wala pang papel doon. Yan. Walang papel. So pwedeng baliktarin. Pwedeng baliktarin yon, and you can be liable for adultery on the ground na nangangaliwa ka. When in fact, hindi ka na nangangaliwa kasi hiwalay na kayo sa asawa mo Hapon. Attorney, magdadagdag lang ako ng isang what if. Paano kung sa ibang bansa na lang sila magpakasal? Kung sa ibang bansa sila mapakasal. May Yung divorce. Pinay ha, tapos divorce sila That's doon. why yun ang ginagawa ng mga Pilipino. Doon na sila nagpapakasal. Doon sila nagpapakasal. Oo. Then, kahit na hindi yan, yung kasal nila, bigyan mas marriage yan in so far as Philippine law. But Oo, na-recognize pero sa yun ng iba, ibang bansa. How about the support? Can this Filipino or Filipina ask for the support pa rin? Still? Pag divorce na sila, Wala na? Wala na support. Putol na talaga lahat Putol ng na. connection. Yeah, Putol na. the kids pwede pa. But yung kids pwede. Oo. Okay, magbe-break na muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang usapan tungkol sa annulment at saka sa Ayan. divorce. Pagbabalik po yan ng Legal Minds. Huwag po Minds. kayong alis.